Hello Team Authentic all over the world! Nandito po ulit tayo sa Relly Tours dito sa Lucky Chinatown Mall. And in this episode, i-reveal na natin kasi nag-second attempt kaming kumuha ng multiple entry visa for Japan. Ang tanong, na-approve ba tayo? Ibabalita ka agad namin sa inyo yan. And naisip namin, since mga 1 month pa naman or 2 months bago tayo mag-Japan, why not? Mag-food trip tayo rito, Japanese style. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. At kung magbubuk naman po kayo via Klook, ito po yung ating promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Hello everyone! Hi guys! Fresh from our Sambuanga Tawi-Tawi series, dumiretso agad tayo dito sa Lucky Chinatown. Kasi ngayon na namin makukuha. Actually, nakuha na namin! Nag-apply tayo ulit for the second time. Nag-attempt ulit tayo ng multiple entry visa for Japan. So nag-apply kami before kami umalis. Ganun talaga ginagawa namin para hindi namin hintay-hintayin, hindi kami kabahan. Kumbaga pagbalik namin, tsaka namin kukunin, ganyan. So, nandito na yung resulta. And, naisip din namin bigla, since hindi pa naman tayo, if ever makakaalis ka agad going to Japan, mag-food trip muna tayo, Japanese style. Yes. Kasi laging nilang sinasabi, kasi di ba favorite natin yung Yoshinoya. Lagi nilang sinasabi, meron din dito yan, meron din dito yan. Try nyo naman. Try nyo naman. So, why not? I-try natin para ma-compare natin kung lasang Japanese ba talaga siya. So, bago ang reveal kung na-approve tayo, to be honest, yes, huwag na tayo magcharutan. Na-approve naman tayo, pero hindi pa namin alam kung multiple or single ulit. So, ngayon, sabay-sabay natin siyang malalaman. But, before that, tara, lakad muna tayo. Kasi meron kami rito nakita. Surprisingly, habang dumadaan kami rito, kaya sana ito yung magandang sign. Nakakita kami rito ng 10 yen pancake. As we all know, ang arte, simula pa lang ang arte na. Meron ditong parang mga food stall. And then, nakakita kami, meron ditong 10 yen. Super cheese. So, syempre, bibili tayo. Diba? Try natin para Japan feels tayo kaagad. Diba? Japan feels. Ayan. Para hindi natin muna ma-miss ang Japan, dito, tikman na rin kaagad natin siya. Ang bango! Ngayon pala naamoy ko na. So, bago natin i-reveal at sabay-sabay makita kung na-approve tayo ng multiple entry visa, eto na yung 10 yen pancake natin. Ay, huwag kayong lolo-loko sa amin. Nagtig-isa kami dito ni En. Walang jack and point na magaganap. Jack and point na magaganap. Diba? Eto siya. Para medyo mas manipis lang dito. Manipis siya, medyo mas manipis dito. Hindi siya ganun nag-floppy. Tama ba yun? Oo. So, ayan siya. Ito yung appearance niya. Ayan. So, hindi siya masyadong nag-floppy. Ayan. Para lang siyang naging normal na tawag doon na pancake. Hindi katulad sa Japan, di ba? Medyo may pagkalobo siya ng kaunti. So, ito na. Walang hati ang magagana. Pero hatiin ko pa rin para makita natin kung yung cheese, same. Di ba? Ayun na. Ayan na. Ay! Sayang naman yung nahulog. Ay, okay. Ganun din naman. Kahit pa, ayan cheese! Papain mo. Woo! So, tikman na natin. Same din naman sa Japan. Ang napansin ko kagad, yung texture niya, hindi ganun pang crunchy. Yung sa Japan kasi yung crunchy, di ba yung labas? Ewan ko kung maubos ko itong Sarap. Okay. Hindi siya masyadong crunchy. So, para siyang talaga, para siyang pancake. Typical na Pinoy pancake. Yeah. Masarap naman, pero ibang-iba pa rin talaga yun sa Japan. Yan yung sinasabi namin sa inyo. Kapag sinasabi nyo, meron din naman dito yan. Oo, kaya na kasi iba talaga. Kapag nandun sa may original, na bansa or lugar, yes. Pero, sarap na rin naman. sarap. Magkano to? 100 pesos each. Sarap. Sarap siya.
So sana swertihin tayo. After natin ito kumain, sana makita natin na multiple entry na yung visa natin. And then guys, galing nga pala tayo ng Tawi-Tawi. Huwag kayong maniniwala sa itsura ko dyan sa screen nyo. Sa camera. Oo. Yan, parang ang puti ko dyan. Naku, Ano Diyos siya? mio. Naluto ako ng sobra. Kaya guys, ang technique dyan, para magkaroon tayo ng magandang picture, na maputing picture, humanap ka ng magandang ilaw. Yes, yun lang naman yun. Ilaw at araw hanapin nyo. Ilaw is everything. So this is it guys. At least 'di ba na-experience na kaagad natin yung Japan kahit doon man lang sa may 10 yen, 'di ba? So dati naalala ko, Diyos ko, hati kami doon ni Enzo. Nagbato ba topic pa tayo? At least dito ba, 'di ba tig-isa tayo. So tignan natin kung lucky charm ba natin siya. And ito na yung passport natin. Na-approve naman tayo pero hindi namin alam kung multiple or single. So sabay namin titignan ni Enzo. Ready ka na? Ready na ako. Okay. Wait lang. My gosh, nasaan na siya? Kasi naman nakakalito, pangatlo na kasi natin tong tawag nito sticker. Okay, 1, 2, 3. Puli-pula. Charot! Charot lang, alam na namin. Na-approve tayo, yay! So, ganito kasi yan. So, alam na kaagad namin. Kasi, bago kami pumunta ng Zamboanga, lumabas pala yung lumabas yung resulta. So, hindi na namin siya makuha kasi nga paalis na tayo papuntang Zamboanga. And then, may nag-text na sa amin from Relly na sinabi na, Sir, ready for pick up na po yung yung passport ninyo, ganyan. So, hindi kami nagtanong ng kahit kasi nga syempre ayaw namin na papunta kami ng Zamboanga, tapos biglang malalaman, hindi na naman na-approve, baka ganyan. Tapos siguro, hindi nila makontain yung happiness nila for us kasi guys, pangatlong visa na natin to. Although, pangalawang attempt pa lang naman natin ng multiple entry. So, siguro sa sobrang saya nila na finally, na-approve tayo. So, hindi kami nag-text, di ba? Sila na yung nag-text agad na, Sir, finally, na-approve na po kayo. So, doon pa lang, nalaman na kagad namin na-approve tayo. Tapos yung unang reaction natin sa plane, appear kagad tayo. Appear! Yes! Binigay na sa atin. Kasi, ayun na nga. So, kasi kapag, di ba, hindi ka multiple entry, laki kasi nagagastos namin, parang 2,000 pesos each kami ni Enzo. Kada apply. Kasi lahat na yun, pati kukuha ka ulit ng requirements, ganyan. So, imagine niyo kung sa 2 beses na lang sa isang taon tayo, 4,000 agad yung gastos namin each. That's 8,000 pesos. Diba? So, malaking bagay sa amin yung multiple entry. So, ang maganda dito, this time, pagpasa namin ng requirements, sinigurado na talaga nila. As in, binusisi. Parang inisip nila, what went wrong? Bakit hindi kami na-approve nung unang attempt namin for multiple entry? Nakapag-Japan naman na tayo. Bakit hindi pa rin tayo na-approve? So, binusisi lahat, ganyan. Tapos kami din, nagsigurado na 2 bangko, kumuha kami ng with ADB, yun na kasi yung requirements, tapos dapat nakasulat with 6 months ADB. And then, just to make sure pa ulit, kahit hindi naman required, kumuha na rin kami ng bank statement. 2 bangko din yun, guys. For 3 months naman yun. Hindi siya required, basta meron nakasulat na 6 months ADB. Kami, kahit na hindi siya required, kumuha na kami just to make sure. Para sure talaga. Para sure talaga. And then, pinagandaan talaga namin. Sinigurado namin na doon sa may namin sa tao nito application form wala nang mali kasi dumarating sa point na akala namin okay na, tapos pagdating dito sa Relly ang dami palang mali, yung mga check, may mga ganyan. So doon nagsisimula yung stress. So ngayon sinigurado namin, and awa naman ng Diyos, wala naman ng kinorek. And then yung ginawa namin this time doon sa multiple entry request. Kasi may form kasi yun. Yung una kasi dami namin hanash. Ang haba ng sinabi namin sa explanation, guys. Ba't gusto namin ng multiple entry? Ngayon, lang, parang isang sentence or 2 phrase lang. Ang nilagay lang namin doon, we love Japan and we love to experience all its seasons. Approve. Isang diretso lang talaga, guys. At nilakayan lang namin. Yung explanation namin, wala na kami explanation. And then, chinek mabuti ng Relly, kung ano ba yung naging problema, ganyan. And then, nung nakita na nila, okay na to. Dito pala sinasabi na, approve na to. ME na to. ME na to. Ganyan.
So actually maraming signs. Nung kumukuha rin kami sa bangko, sinasabi namin na sana ma-approve na kami kasi kung hindi kukuha na naman kami. Gusto namin doon magtawag nito, mag-autumn, tapos gusto rin namin doon mag-winter, ganyan. Tapos sabi din ng bangko, approve na yan. Kami na mag-a-approve. Kaya sabi namin, ano ba yan, ina-approve na nila tayo. So ayun lang. So super saya lang. Wala kaming inad na requirements. Ang inad lang talaga namin, yung ADB, yun naman, pinasa naman na namin yun. Nag-add lang kami nga ng with statement. This time, nag-add kami ng 3 months statement doon sa bangko namin. And then, yun lang talaga yung explanation letter. Simple lang. We love Japan. We love to experience all its seasons. Check na kaagad. Approve! Approve! So, ayan. So, meron na tayong multiple entry visa dito sa Japan. So yes, so meron na tayong ticket. So sure na aalis na tayo kasi nabook na natin yan before. Pero unahin lang natin tong isang series na parating. After nun, lilipad agad tayo going to Japan. But bago ngayon, nasimulan na natin sa 10 yen pancake. Ituloy na natin kasi, di ba nga favorite namin yung Yoshinoya. Yes, and then sabi, meron din daw ditong Sukiya. So nag-research na kami, may nakita na kaming mga branches. And then tikman natin. Why not? Diba tikman naman natin? Kasi natikman na namin yung Yoshinoya sa Taiwan. Hindi namin masyado dong dambetan. Tignan natin dito kung nag-adjust sila sa lasa ng mga Filipino. So tara na, ang next nating punta, yung Sukiya, nasa SM Manila. And then yung Yoshinoya naman nasa SM Grand Central. So pa-triangle yung pupuntahan namin. Sama lang kayo sa biyahe namin. Charot, bakit tayo naging Drew? So sumama lang kayo sa amin, guys. Let's go! Tara na, punta na tayo sa ating pangalawang food trip sa SM Manila. Ang next natin sa Sukiya. So tignan natin, based sa research namin, meron doon. Actually, meron din dati doong Yoshinoya. Kaya lang sarado na. So, siguro ngayon hindi pa ganun kalakas yung mga ganung resto dito sa atin. So, nandito tayo sa labas ng Lucky Chinatown. So, sa mga nakakamiss sa Manila, Kaway-kaway! Kaway-kaway! Ito ang vibe ngayon dito. Ayan. Sa Manila Traffic. Namimiss nyo ba? Nafe-feel nyo bang nasa Manila na ulit kayo? So guys, kakarating lang natin dito sa SM Manila. So let's go na for Sukiya! Yes! But before that, pakita lang namin sa inyo to. Ayan! Oy, epic! Oh, LRT na dumadaan sa harapan ng Manila City Hall. Tara. Gusto nyo ba gawan natin ng vlog yung Manila? Dati isa to sa may pinaka-favorite ko na SM kasi ang dali niyang puntahan. Isang sakay lang ng LRT from Monumento. Eh ngayon, nagkaroon na ng SM Monumento Grand Central. So doon na lang. So tara, let's go na sa Sukiya. Ay, sa tatanong nyo na binatatanaw namin, ayan na ang Sukiya. Nasa second floor. So last time, doon sa Japan, ang alam ko, hindi ko nabetan yung curry nila kasi matapang. So tignan natin dito kung ano yung menu nila. Let's order na tayo. So ito yung menu. Hanap tayo. So syempre, tikman natin dito yung curry kasi yun yung hindi namin nabetan doon sa Japan. Tignan natin kung same yung lasa or iba. Tapos ganoon din guys, oh. So serban ka agad kayo ng malamig na tubig. Tapos ganito din yung kulay, di ba, sa Japan? So, same na same. Ay, iced tea siya. Pero yung iced tea hindi mo iniinom. Ayaw nga. So, anyways, tara na. Order na tayo. Guys, ito yung o-orderin ko. Nakalagay rito, most popular toppings in Japan. Pero hindi ko maalala na merong ganito sa Japan. So, tignan natin. Ito orderin natin. Tapos, medium lang kami. Kasi mag-yoyoshinoya pa tayo. And then, syempre, para nga matikman natin kung pareho yung curry dito at sa Japan, curry tayo dito. Pero kay Enzo na to. May cheese din. So, small lang daw siya. So, dumating na yung order natin. So, ito na yung order natin. And then, yun din, yung resibo, ibibigay sa inyo. Ayan. Tapos, ilalagay lang dito, oh. So, lalagyan ng kandila. Charot! Tapos, pagkatapos na doon natin kumain, bayad tayo sa cashier. So, pakita namin sa inyo yung food. Ito na yung order ko, guys. Nag-set meal na lang pala ako.
Ito yung kinuha ko. Ito yung melted cheese gyudon and green veggies combo. Ayan, ito yung melted cheese. Tapos, meron ditong kangkong. And then, mamimili ka kung yung miso soup or soft drinks. So, soft drinks yung pinili ko. And it's 269 pesos. And then, ito naman yung kay Enzo. Yung kay Enzo naman ay beef curry with cheese. And then, small lang sa kanya, 215. Pero, nag-add siya ng soft drinks which is 35 pesos. So, ito na yung meal natin for today. Happy ka ba? Yes, excited na nga. Tiki man na. Haluin natin, guys. Ay, oh. Cheese na naman. Oh. Diyos mio. Diba? Kaka 10 yen pancake pa lang natin with cheese. And then ito, cheese na naman. Why not? So, tikman ko na siya. And then itong gulay, of course, kay Enzo na to. Bigyan natin yan kay Enzo. Actually, siya pumili niyan. Kaya ako nag-combo. Gusto niya daw ng gulay. So, tikman na natin. In fairness ha, yung lasa ng beef niya, same. Tapos, etong lasa nitong onion, same. Yung onion doon, di ba, may tamis-tamis. Same na same yung lasa. In all fairness, Japanese na Japanese yung lasa niya. Ganito din yung lasa sa Sukiya. Masarap siya. Ay! Wait lang. There's more. Meron pala ditong ano. Ay, ito gusto ko to. Ayan. Kaya lang, wala silang luya. Wala bang luya? Ay, wala. Wala silang luya. Kalamansi. Very Pinoy. Tapos, toyo. Wala silang luya. So, in fairness, kalasa siya. Approve sa akin yung lasa niya. Japanese style talaga yung lasa niya. Ang titikman na natin yung kay Enzo. Guys, di ba nga curry in-order ko kasi yung curry dyan sa Japan, hindi natin nagustuhan. Kaya ito talaga tinry ko. Itatry ko. Tama nga tayo. Nag-adjust ngayon Sophia Philippines sa lasa ng Pinoy. Gustong-gusto ko siya. Pasok na pasok sa lasa ko. Yung sa Japan, hindi natin kinain ng maganto. Dito kayang-kaya natin. Taray na Enzo, hindi nagcha-chopstick. Parang feel na feel. Ayan na yung gulay. So ako hindi na ako magcha-chopstick para hindi na ako mahirapan. Ayoko na pahirapan sarili ko. So, titikman ko nga din kung totoo yung sinasabi ni Enzo. Yung curry. Kasi ako talaga hindi ko talaga nakain yung curry. Kaya kami nagpalit. Medyo malapit. O, malapit-lapit. Hindi pa rin naman siya yung lasang-lasang Pinoy na curry. Yung nakasanahin natin na chicken curry, ganyan. Hindi siya ganon. Pero kahit pa paano, lumapit-lapit. Pero, akong totoo, hindi ko pa rin bet. Kaya yun naman kasi mahilig naman niya sa curry. Tsaka ang hang. Sarap ng kangkong. Ayan. Ayan, di ba? Japan. Sa mga nakakamiss ng Japan. Go! Pero in fairness, yung servings niya marami. Itong medium, nagulat ako, madami siya. Sana pala nag-small lang din ako. Kaya lang walang luya. Oo, yung pala yung hinahanap ko, walang luya. Pumapadyak na naman daw ako, walang luya. Pero sa akin, masarap. Yung kay Enzo, nabetan niya naman. And we are done. So malungkot sa Enzo, guys, kasi di ba kasabi namin sa Echo, after kumain, tsaka magbabayad dun sa counter. Hindi ka naman kasi dun lalapit sa counter, sila yung kukuha ng order mo rito. Meron siyang natuklasan. Ano yung natuklasan mo? Guys, may nakita kong luya doon. Hindi talaga ako nakataste. Tinanong ko talaga. Tinanong ko kung meron bang certain menu na yung nagpo-provide sila ng luya lang. Pwede daw lahat upon request. Sayang! Hindi namin alam. Ano ba yan? Upon request pala, pwede. So, kamusta naman sa'yo? Pasado? Pasado, naubos ko nga. Ayan di ba? Di ba guys, sa Japan, ang kalki daw. Di ba guys, sa Japan, ang daming curry na, curry sarsa na natira. Dito, ubos na ubos. So, malinis. So, ako naman, pasado naman sana. Kaya nga lang,
Ano talaga, yung cheese. Oh, sayang, nasuya ako dun sa may cheese. And doon yun kung may pink luya sana. Pero konting-konti lang, ako baka magalit sila sa akin. Compare nung compare. Kaya nga tayo kumain, para nga i-compare. Yung ano lang, servings lang nung beef, as in super konti lang talaga dito. Yun lang naman. Pero yung lasa sana, parehong-pareho. Yung rice marami. Pero, yun nga, very Pinoy siguro. Di ba kasi yung Pinoy, damihan mo lang ng rice, kontihan mo ng ulam, carry na. Laban So, na. laban na. So, yun siguro yung ginawa nila. Ang dami ng rice, pero ang konti ng ulam. So, now, it's 3 p.m. pa lang. Late na kami nag-lunch. So, pupunta tayo ng SM Grand Central for our favorite Yoshinoya. Pero dinner natin, yung mga 7 or 8 p.m. na. Ikot muna tayo dito sa SM. Ikot na lang kami. Hindi na namin sa inyo ipapakita kasi magsha-shopping kami. Charot lang. Ikot-ikot lang kami dito. Window shopping. Oo, window shopping. Pababa lang kami ng kinain. Tsaka tayo pupunta ng Yoshinoya. And we are now here at Yoshinoya sa SM Grand Central. Ang kaibahan, dito ka mismo order. Unlike sa Japan, di ba? Merong tablet sa Japan doon sa table. So dito ka talaga order sa counter. Yan siya. So tara, hanap tayo ng kakainin natin. Guys, naka-order na tayo. Ang in-order ko, yung in-order ko rin mismo doon. Ano ba in-order ko? Beef yakiniku. Beef yakiniku, pero kaibahan doon. Di ba doon yung parang niluluto-luto? Yun yung bet na bet ko. May apoy sa ilalim. Yes. And then, bukod doon nandoon na sa apoy, meron pang parang refill. Oh, may refill. Oo. Tapos doon, only rice kasi. Tapos, so ano sa'yo? Beef Gyudon. Beef na gyudon. Oo. Sa kanya namang gyudon. And then, pareho man lang sa amin regular kasi nga medyo busog pa tayo. Tapos nag-water na lang kami. Tapos, ang kaibahan nga, doon nga kasi sa Japan, una, only rice. Pangalawa, guys, sa totoo lang, mas mura talaga sa At Japan. saka, sa Japan may sabaw, di ba? May sabaw. Dito wala. As in, lang talaga siya, a la carte na a la carte. And then, nagtanong din naman kami, buti na lang, meron din sila nung red or pink luya. Buti na lang. Kasi kung hindi talaga natin mafe-feel. Natuto na tayo kanina. Natuto na kami. Diba? So, titikman naman natin siya dito. Kasi sa Taiwan, medyo malayo. Oo, ang layo ng lasa niya. Medyo malayo na yung lasa. So, this time, titignan natin dito sa Pilipinas. Guys, dumating na yung order natin. So, simula pa lang nakita na kaagad namin yung pagkakaiba. Papakita namin sa inyo. Kasi meron siyang pagkakaiba sa Japan. Ito yung beef yakiniku. Ang kaibahan niya, nagulat ako, meron siyang chop suey. Chop suey! And then, ito nga pala ay 210 pesos. Medium or regular. And then, nag-add kami ng gyoza. Yung gyoza ay 140 pesos. 4 na piraso. Ang nakaka-happy, ito may pink luya. And then, ito naman yung kay Enzo. Ito actually pala yung kinakain namin doon sa Japan. Ito pala yun. So, ito ay 200 pesos. So, ganito siya. Ang kaibahan nga lang, yung sa may Japan, yung ganito nga, meron nga siyang refill. Tapos nasa ilalim ng apoy. Simple. Oo, pero sa Japan, hindi siya ito. Yakiniku siya sa Japan. Gulong-gulong na rin kami. So again, marami na magagalit sa atin. Ba't yung kasi kino-compare? Kaya nga po tayo kumain. Para Kaya kung may nga. compare po natin yung, Yoshinoya sa Japan at saka sa Pilipinas. Oo, kasi lagi yung sinasabi na, Diyos ko, dyan pa kayo kumain ng Yoshinoya sa may Japan. Meron naman dito yung sa Pilipinas. Iba-iba po kasi talaga ang lasa. So, tikman natin. Simulan na natin tong chop suey. Ba't kasi may chop suey ako? Tikman natin. Sarap. Ito talaga yun. Yung yakiniku ko matamis na may pagka mapait ng kaunti. Pink luya, na-miss natin. Ang pink luya, guys, yun yung lasa. Ay, oo. Yun na yun. Sarap. Ito ang madali namin madi-differentiate. Itong gyudon kasi ito lagi naming order doon. So, tikman na natin. Tikim ka na rin, bes. At talagang senso din yung una siya, chops, pininindigan niya talaga. Actually, guys, pag may pagkakataon talaga mag-chopstick, nag-chopstick talaga ako para masanay, di ba? Yes. Actually, ang galing niya mag-chopstick. Ako talaga tikman na natin kung same. Sabay tayo. Ano?
Ako kasi onion tinikman ko, tamis, ang sarap. Para naman, hawig naman. Actually, mas yung amoy yung hawig na hawig. Pero kung mas malapit na malapit talaga, for me lang ha, di hamak na mas malapit yung lasa ng beef sa sukiya sa Japan kaysa dito sa Yoshinoya ng Japan. Ito medyo matabang. Matabang-tabang siya. Tikman mo yung sa akin. Wait lang. Sarap. Ayan, sa Enzo, hindi na natin maawa. Papatikim ko yung sa akin para lang ma-differentiate niya. Actually, hindi niya ma-differentiate kasi parang hindi kami nakatikim ng ganito. Iba to. Iba tong yakiniku. Tikman mo siya. Iba talaga siya. Diba? Ang tamis. Parang sanggipsal na. Sanggipsal nga. Ganun nga. Eh, kasi nga yakiniku lang. Ay, yung ano, chop suey. Masarap yung chop suey. Tikman na rin natin itong gyoza. Ano ba yan? Gyoza. Magkano siya pumapatak isa? Guys, 110. Para 28 pesos. 140. Ay, 140. 35 isa. Masarap naman. Pero hindi naman yung nakakawaw na sarap. Carry na. Carry lang. Mas masarap yung mumurahing gyoza dun sa Taiwan. Okay. Japan. Diba? Na-approve na tayo ng multiple entry. Alam nyo na. Ang maganda kasi kapag may multiple entry ka, kapag ka nagka-piso sale yung Cebu Pacific, makakapag-book agad tayo. Diba? Alam mo, may napatunayan talaga ako sa pagkaka-approve ng multiple entry na. Ano yun? Prayer works talaga. Taon. Kasi di ba, ang dami nagdadasal sa atin na pagdadasal namin kayo na makapag-multiple entry visa na kayo. Guys, ang lakas natin Thank you. Oo nga pala, kasi ang dami talaga nagsabi sa amin na ipagdadasal namin kayo. Kaya ang reply namin, my God, dumadami na yung prayer warriors namin or natin. So maraming salamat. Ito na yung dasal ninyo. Di ba? Kaya in return talaga, as much as possible, hindi namin tinitipid yung experience. Hindi yan yung isang araw namin ginawa, hatiin namin sa 3. Gusto kasi namin tuloy-tuloy yung experience ninyo. Unless meron kaming gustong isang experience na tutukan, kasi gusto naming ma-feel nyo siya. Yun, isi-separate namin siya. Pero hindi, lahat ng ginagawa namin the whole day, isinisiksik namin siya sa isang vlog para mas na-feel nyo siya. Kaya tingnan nyo naman, di ba? Nag-full time tayo. Pero, hindi kami nag-daily vlogs. Hindi kami nag-daily uploads kahit kaya namin, guys. Kaya namin kahit gusto nyo 2 beses pa sa isang araw. Pero hindi. Kasi ang solid ng support nyo, nakakahiya kayong tipiring sa vlog, promise. Kaya hindi namin yung gagawin sa inyo. Ayun na naman ang nagawa sa atin ng Yoshinoya. Ito, pagdating namin sa Japan ulit, patawarin nyo na kami, mag-Yoshinoya kami ng mag-Yoshinoya doon. Yung iba hindi na namin sa inyo papakita kasi baka magalit na naman kayo. Iba talaga yung Yoshinoya sa Japan. Sorry ha dun sa mga nagsasabi, ibang-iba talaga yung Yoshinoya sa Japan. Pero yung Sukiya, carry na. Mas okay yung Sukiya dito. At saka yung Yoshinoya sa Japan, merong menu di ba na may with chicken. Ito guys yung chicken, babayaran mo ng nakabukod. Parang add-on siya. Dami naming hanash. Kami lang yung kumakain maraming hanash. Kain lang tayo, and then, mag-summarize tayo mamaya ng aming mga last, tawag dyan? Last thoughts? Last thoughts, oo, sa ating ginawa ngayong buong araw. And then, doon sa pagkaka-approve natin ng ating multiple entry visa sa Japan. So, this is it. Tapos na tayong kumain. Grabe. Imagine, nandito lang tayo sa Pinas. Pero paano ko, mas pagod na pagod kami pagka nandito. Pero una ka siguro yung biyahe, traffic, ang init. Tapos sa totoong kapag nandito kasi kami sa Manila, yung katawan namin parang hindi siya nakaprogram para mag-vlog. At saka lumabas, exactly. So kaya hindi talaga sa amin uubra yung mga a day in our lives, ganyan, or yung mga vlog na dito gagawin sa Manila. Kasi hindi yung katawan namin, hindi siya naka-program. Ito vlog. Oo. At tignan nyo naman nagsombrero pa ako para lang talaga ma-feel ko. Wala pa din, ganun pa rin. So anyways, ang pinaka-point naman talaga nitong vlog natin, gusto na namin sa inyong i-share na finally, na-approve na tayo ng multiple entry sa Japan. Yes! So, matutupad natin yung plano natin
na lahat ng season maranasan Kompleto natin. natin siya. Yes. Super excited. Yes, super excited din kami. And huwag kayong mag-worry. Yes, pupunta tayo sa mga lugar na super popular or city or ang tawag yung prefecture. Oo. Pero maghahanap pa rin tayo ng bago dun sa lugar natin. Yung katulad na ginagawa natin, kahit saan tayo pumunta, lagi tayo maghahanap ng, yes, sikat yung lugar, pero hahanap tayo ng activity or yung particular na lugar doon na hindi masyadong na-feature. Ganun yung gagawin natin. Kaya huwag kayong mag-worry na parang pareho-pareho yung mapapanood ninyo. So, pipilitin namin na hindi kayo magsawa sa Japan. Kasi ang dami naman pwedeng puntahan sa Japan, ang laki ng Japan. And then, pagdating naman nga pala sa visa, dahil pangatlo na namin, wala kaming inad na kahit ano. Ang inad lang talaga namin doon, yun lang talagang bank statement. Pati And then, yung sa may certificate, with ADB na 6 months, 6 months. indicate talaga. Before kasi wala. And then, yun nga, iniklayaan na lang namin yung aming explanation. So yun, ganun lang siyang kasimple. So feeling ko nga tama nga yung sinasabi ng iba na at the end of the day, titingin talaga sa bank. Basta ganito, ito yung sa amin lang ha. Basta inuurirat kayo ng agency, para sa akin good yun. Kesa yung magpapasa kayo, tapos tatanggapin na yung requirements niyo, tapos papauwiin na kayo. Sa akin kasi mas hindi ko yun bet. Oo, parang ano ba, hindi mo lang mo chinek yung ano. Oo. Parang hindi concerned. Baka lang yung case kung ma-approve Oo, o hindi. kasi kung ma-approve naman or hindi naman na mababalik yung binayaran eh. Unless yung ano talaga, refundable kasi yung multiple entry. Pero yung single entry, kaya ma-approve ka kaya hindi na yun mababalik. So yes, so kami habang tinatanong kami, habang binubusis yung requirements namin, lahat, pati yung explanation namin, ganyan, mas okay sa amin yun. Kasi ibig sabihin, gustong-gusto talaga nila na ma-approve tayo. So yeah, this is not sponsored ha, doon kami sa Relly. Pero bahala kayo kung saang agency, pakiramdam nyo na komportable kayo, ini-entertain kayo, yung pakiramdam nyo concern sa inyo, doon kayo. Kasi syempre, iba pa rin yung meron kayong confidence sa agency, doon kasi nagsisimula, di ba? And then, ayun lang, magkita-kita tayo sa susunod nating series. After nung series na yon, for sure, Japan na tayo. Ayan, magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa natin travel vlogs. Bye everyone!